Sa ating group data. Kapag sinabing group data, ibig sabihin siya yung naka-arrange sa gantong manner. Yung may class interval tayo, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, ganyan, so on so forth. So, balikan lang yung kung paano computein ang pagkuha ng class interval and then makukuha na natin yung kanyang gantong manner. Or kung minsan naman, given na to sa test or sa given na yung class interval natin and then same with the frequency. Kagaya nung ginawa natin kagabi, na-given na yung class interval at frequency. So, kapag ganyan, sa ating group data, ang susulat na agad natin, gawa na tayo ng parang table. Tandaan lang yung mga nasa taas na to, So, frequency, and then after na frequency natin ay the midpoint. After na midpoint natin ay frequency times midpoint. And then, after nito ay yung midpoint squared. After na midpoint squared ay yung frequency times the midpoint squared. And then yung ating D or yung division, and then F times D, and then D squared, and then FD squared or yung frequency times D squared. So una natin gagawin is to look for or to find for the value of our midpoint. Sa midpoint natin, kung ano lang yung kalahati or yung middle score dito sa ating class interval. So, paano makukuha yon? Dito, tingin sa class interval, pinakamadali niyan ay 10 plus 19 divided by 2. So, mag-notes tayo kanwari dito. For midpoint, for the value of midpoint, M is equal to, yung lowest score plus highest score divided by 2. Or doon sa ating case dito, let's say for example, ang kanyang lowest score ay 10 plus 19, ang kanyang highest score, and then divide lang natin siya sa 2. So, 29 divide 2, magiging sagot natin ay 14.5. So, yun yung ating midpoint for the first interval. Sulat natin, 14.5. Pwede nating erekta na para, kung mapapansin mo dito sa ating table, yung M squared, so kunin natin si calculator natin, 14.5 squared, kanya magiging sagot ay 210.25. So, pwede na nating erekta kapag nakuha natin itong midpoint, i-squared na natin siya, makakakuha tayong sagot na 210.25. Para hindi tayo mahirapan pa magpabalik-balik ng pagkukompute. So, same with the second interval. So, for example, meron na tayo ditong 24.5. Then, pindutin na to sa calculator. Lagyan mo siya ng squared sa taas. So, kanya magiging sagot dito ay 600.25. Same process sa ating mga intervals. 34.5. Lagyan ng squared sa taas. Sa calculator mo yung lalagyan. Hindi dito sa ating mismong tabulation. So, 34.5 squared, ang kalalabasan niyan ay 1190.25. Then, next is 44.5. Ang kanyang squared ay 1980.25. And then, 54.5. So, yun yung kanyang midpoint dito sa class interval nito. Then, kapag in-squared natin 54.5, ang kalalabasan niyan ay 2970.25. Next is 64.5. Kapag in-squared, ang kalalabasan ay 4160.25. Next is 74.5. Kapag in-squared ay 5550.25. So yan, nakuha na natin yung value ng midpoint and then ng ating midpoint squared. Paano makukuha yung value ng FM? Sa pagkuha ng value ng FM, ibig sabihin nito, frequency times midpoint. Frequency times midpoint is equal to value ng FM. So, para makuha yan, tingin dito sa ating example. So, 5 times 14.5. Kung nahihirapan, pwede tayo maglagay ng ganito. Multiplication sign. And then, following sa calculator natin, 72.5, 147, 310.5, 667.5, 218, 387, 372.5. So, yun yung ating value for frequency times midpoint. Next, kung gusto mo,
ipag-plus-plus mo na tong value na to kasi magagamit natin siya mamaya for the computation ng ating standard deviation. So, pag-plus-plusin na natin to, ang kanya magiging summation ay summation ng FM is equal to 2,175. So, yun yung kanyang summation ng FM. Next, after ng m squared, since na-compute na natin ang midpoint squared, ngayon naman ay dako tayo dito sa frequency times midpoint squared. So, ano yung ibig sabihin nito? So, sa pagkuha nitong frequency times midpoint squared, ang titingnan natin ay itong frequency at saka yung midpoint squared. So, ang nagiging misconception natin dito is, since siya ay FM squared, ang ginagawa ng ilan is, ito, 72.5, nilalagyan nila ng squared sa taas para makuha yung value nito. But, that is wrong. Yun yung mali. Ang FM squared ay frequency times midpoint squared. So, ang titingnan nating value dito sa taas ay yung frequency, itong frequency, yung F, at saka itong M squared. So, yun yung ipag-multiply natin. Tingin dito sa example natin, 5, since sa first interval natin, ang kanyang frequency ay 5, and then ang nakuha ng kanyang midpoint squared ay 210.25, so 5 times 210.25 para makuha yung frequency times midpoint squared. So, kanyang sagot ay 1,051.25. Then, same with the other intervals, 6 times 600.25. So, 3,601.5 rather. Next, 9 times 1,190.25. 10,712.25. Next, 15 times 1,980.25. 29,703.75. Next, 4 times 2,970.25. 11,881. Next, 6 times 4,160.25. 24,961.5. Lastly, 5 times 5,550.25. 27,751.25. After makuha ang value niyan, ipag-plus-plus na agad natin. So, ang kanya magiging summation, copy yung kanyang value dito or yung formula nito, which is FM squared is equal to, kapag pinag-plus-plus natin lahat ng to, makakakuha tayo ng sagot ng 109,662.5. So, yun yung kanyang summation or yung kanyang value kapag pinag-plus-plus mo tong frequency times midpoint squared. Then, next tayo. Sa next table natin, makikita ang D or yung division. Para makuha tong D, titingnan tayo, babalik tayo sa frequency. Tingnan, i-observe ang value ng frequency. From the frequency, ihanapin mo dito kung ano yung may pinakamataas na value or pinakamaraming frequency. Sa case natin, 5, 6, 9, 15, 4, 6, and 5, ang ating highest frequency ay 15. Kung nasaan tumapat ang 15, lalagyan mo na siya ng value na 0. And then, since 0 ang ating 15, siya yung may pinaka-highest frequency, automatic 0. Kung ano yung may pinaka-mataas na frequency, automatic ang kanyang value for D is 0. And then, yung lowest score, yung lowest sa dito sa mga interval na to, tingin sa interval ng 15, yung lower than the interval of 15, yung 40 to 49, diga siya yung interval for the highest frequency. Yung 30 to 39, 20 to 29, 10 to 19, siya yung lower than the highest interval or highest frequency ng ating interval. So, sa case nito, ang magiging value for D, kapag lower than the highest frequency natin, ang magiging value niyan ay negative 1, negative 2, negative 3. Automatic yan. And then, yung higher than the frequency naman, digang frequency 15, higher than its interval, yung 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, ay automatic magiging 1, 2, 3. Ang kanya magiging value. So, may value na tayo for D. Ngayon naman, frequency times D. Ano yung titingnan natin? Frequency times D. So, ito yung ating ipagmumultiply. 5
times negative 3. So, magiging sagot ay negative 15. 6 times negative 2, negative 12. 9 times negative 1, negative 9. 15 times 0, automatic 0. 4 times 1, 4. 6 times 2, 12. And then 5 times 3, 15. Next natin gagawin, kapag nakuha ng value ng frequency times D, kunin natin ang kanyang summation. Summation ng FD, kapag pinag-plus-plus mo to, una ulit gagawin, pag-add yung ating lahat ng negative numbers, so negative 36 ang kanyang kalalabasan, and then ipag-add lahat ng positive integers, 31. Positive integers are numbers, so negative 36 plus 31, kapag pinindot natin siya sa calculator, ang magiging sagot niyan ay negative 5. Next naman, nakukuha na, nakakasunod, sa D squared, ito next natin value after ng F times D. Sa D squared naman, so negative 3, ayun, yung parang technique din dito kanina, kapag nakuha na yung D, pwede na natin siyang erectang lagyan ng squared. So negative 3 squared ay 9, negative 2 squared ay 4, negative 1 squared ay 1, negative 0 squared ay automatic 0, 1 squared ay 1, 2 squared ay 4, and then 3 squared ay 9. Next, since nakuha na natin ang value ng D squared, pwede na natin makuha ang value ng frequency times D squared. So, yung misconception, hindi ito yung ating lalagyan ng squared. Walang ganon dito. Ang titingnan para makuha ang F D squared ay yung frequency times yung value ng D squared. So, 5 times 9 is equal to 45. 6 times 4 ay 24. 9 times 9 times 1 ay 9. Itong D squared. 15 times 0, automatic 0. 4 times 1 ay 4. 6 times 4 ay 24. And then lastly, 5 times 9 ay 45. Pag nakuha na ulit yan, lagyan ng summation or i-compute ang kanyang sum. Summation ng FD squared ay 151. So, sa case ng group data, tandaan ito ay group data. Recap tayo. First natin, kapag given yung class interval at saka yung frequency, sulat na agad yung remaining na values na kukunin. Yung midpoint, frequency times midpoint, midpoint squared, frequency times midpoint squared, D, F times D, D squared, F D squared. So, yan. Ang kukunan lang natin ng summation ay yung FM or frequency times midpoint. Next is yung summation ng frequency times midpoint squared. Next is yung ating FD. Lastly, ito yung ating FD squared. Sila lang yung may summation for group data. Kasi ito magagamit natin sa pagkuha ng dalawang formula for computing the standard deviation. Di ka tinuruan tayo ng dalawang formula. Ang unang gamit ay itong dalawang ito at ang sa pangalawang formula ang gamit ay itong dalawang ito. So, paano yon? Hala! So, ito, tingin tayo dito sa ating dalawang formula. Diba sabi ko kanina, meron tayong two formulas for the computation of standard deviation for group data. So, ito yon. First formula natin, ang ginamit natin ay yung frequency at saka yung midpoint. Dito naman sa second formula natin, ito, second formula, this is the first. Ang ginamit natin ay yung frequency at saka yung division. So dito, since na-compute natin yung summation ng FM squared or yung frequency times midpoint squared, may value na tayo niyan. Na-compute na rin natin yung summation ng frequency times midpoint, may value na rin natin yan. So saan natin siya kukunin? Dito sa ating table. So, sa pagkuha ng N natin, ang N stands for itong frequency natin. Kapag pinag-plus-plus natin to, ang kanyang value ay 50. So, 50 yung ating N. And, yung value ng ating summation for F, yung frequency times midpoint squared is 109,662.5.
And then, yung value ng ating summation for frequency times midpoint or ang FM is equal to 2,175. So, ngayon, ililipat natin itong dalawang value ngayon sa ating formula. So, going back sa ating formula, follow lang natin. Ano nga ulit yung value ng N? Ang ating N ay 50 times, or yung open parenthesis, which indicates times, yung value ng ating summation nung FM squared or yung frequency times midpoint squared, which is 109,662.5 close parenthesis minus open parenthesis yung value ng ating summation for FM lamang. So, ang value natin dyan ay 2,175. And then, sa labas ng close parenthesis ay may squared. Tingnan natin kung tama. Ang value ng ating N ay 50. Itong N, 50. So, from our formula, 50. Next, yung summation ng FM squared. Ito, summation ng FM squared, which is 109,662.5. And then, minus summation ng FM. Ito, summation ng FM, which has the value of 2,175. Then, lalagyan natin siya ng squared sa taas. Next naman, may baba pa for the denominator divided by value ng N, 50 minus value ng N, 50 minus 1. Minus mo. Ay, wala pala itong minus. 50 times 50 minus 1. So, kapag kinumpute natin 50 times 109,662.5, so 5,483,125 minus 2,175, compute, lagyan natin siya ng squared sa taas. Sa calculator, 2,175 squared, ang kanyang magiging sagot ay 4,730,625. And then, pwede itong rekta na, so 50 minus 1 ay 49. So, 49 times 50, makakakuha tayo ng sagot na 2,450. Next naman, pag minus 10 itong 5,000 at saka itong 5 million at saka itong 4 million, so makakakuha tayo ng sagot na 752,500 divided by 2,450. So, ang ating standard deviation represented by the symbol S squared ay, kapag pinag-divide natin itong dalawa, 307.14. Yan yung ating standard deviation. Next is for variance, represented by S. So, sa variance natin, kagaya lang siya for ungroup data, square root lang siya ng formula nito. So, copy lang natin yung formula, pero lagyan natin ng square root. So, N summation ng FM squared minus summation ng FM, and then N times N minus 1. So, pinakamadaling ng technique or way is to copy the square root and then yung value for the S squared or yung standard deviation, which is 307.14. So, yung ating variance ngayon ay 17.53. So, this is our variance. This is our standard deviation. Yan yung ating for the first formula or for the first way para makuha ang standard deviation at saka ang variance. Next, focus tayo ngayon sa ating second formula, which is, ang gagamitin natin is yung frequency at saka yung D. So, pansin ang pagkakaiba. Sa unang formula, ang ginamit natin ay frequency at saka midpoint. Dito naman ay frequency at saka yung D or yung division. Tingin sa ating table. Summation ng FD ay 5. Summation ng FD squared ay 155. So, balik tayo sa ating formula. So, yung ating second formula ay standard deviation is equal to N times the summation of FD squared minus, open parenthesis, the summation of FD, close parenthesis, squared, divided by N times N minus 1 times yung C squared. Yung ating C squared ay yung interval, class interval. So, kapag kinapin natin yung ating value or kapag in-interpret natin ang kanyang N